Assalamualaikum ya habibi. كيف حالك يا حبيبي؟ أنت كويس؟ مرة كويس؟ الحمد لله حبيبي. أنت مرة كويس. أنا ما في كويس حبيبي. ما في فلوس مشكلة ما في فلوس. Anyway, happy Eid Mubarak po sa ating lahat. So yun na nga, late na nga tayo sa pag-upload no dahil nga sa kabisi. At dahil na rin sa nakakapagod din mag-edit. So ayun, samahan nyo ko mag-join sa trip ng mga kabayan natin dito sa Saudi Arabia. Dahil nga na-invite tayo ng isa sa mga kaibigan natin dito sa Saudi Arabia. So ang laag na ito or ang trip na ito ay papunta pala kami no sa Al-Baha and Abha. So isang malaking pagpupugay o pagbibigalan sa aking mga kasama no. Yan si Ma'am. Ayan si Kuya Jasper. And to our boss, Mr. Jonathan. Thank you so much po. Sobrang babait po and sobrang gaan sa pakiramdam na sila yung mga kasama mo trip dahil nga sobrang saya nila and sobrang just fun. And also thank you rin kay Ate Cherry. So mga katropang kabayan, so nandito nga tayo sa sa Al-Baha kung saan dito matatagpuan ang pinakamagandang place ng park nila dito at free na free ang pasok dito. Hinihingal na ako Ginoo ko. And so dito pala kami unang pumunta no sa Prince Housam Park dito sa may Al-Baha, Saudi Arabia. So ang klima pala dito o temperatura sa mga oras na ito no ay nasa 14 degrees Celsius. Sobrang lamig. So ayun, medyo may kalayo-layo ang papala itong Al-Baha sa Jeddah. Dahil sa unahan pa ito ng Taif, 2 oras ang biyahe Jeddah to Taif. Then almost 3 hours Taif to Al-Baha. So dati hindi ako makapaniwala no na ang Saudi Arabia ay meron itong parte ng lugar na kung saan malamig. Kasi ang isip natin no pag sinabing Saudi Arabia ay talagang napakainit na lugar. Anyway, ang Prince Housam Park pala ay isa sa mga dinadalo. Isa sa mga pinakasikat na lugar na pinupuntahan ng mga turista dito sa Saudi Arabia. Ayun, so meron din sila ditong glass bridge na kung saan talaga nakakatakot naman dahil sobrang lalim po nito. So once na mabasag ito, nakakatakot. At dahil na rin sa kakapanood ko ng mga AI videos ay na-imagine ko na mabasag ito tulad ng mga napapanood ko sa mga videos ng AI. Nakakatakot, tumatayo yung balahibo ko dito.
Ayan, so mga oras na yun, no, ay mga nasa 1 p.m. po. So sobra pong lamig dyan kahit 1 p.m. Tapos dito ay pupunta naman po tayo sa mga restaurant dito sa May Albaha para po matikpan natin ng mga luto ng mga Saudi dito sa Albaha. Ayan, nag-order na si Kuya Jasper, no? Ang puging anak ni Mr. Jonathan. So ayun, pagkatapos nga po namin kumain ay umalis na kami kaagad dahil pupunta naman kami ng Abha. So dito na nga kami inabot ng gabi sa daan, no? Hindi pa kami nakarating ng Abha. Dahil nga almost 5 hours ang biyahe Albaha to Abha. So ayun, sa mga oras na ito, no, ay sobrang saya po namin dahil malapit na kami dito sa may Abha. So ayun, nandito na nga kami sa Abha. Alhamdulillah, nakarating na rin kami sa layo ng aming pinanggalingan. So ang mga kasama ko, kukuha muna sila dito na aming matutuluyan o matutulugan ng hotel para po bukas ay tuloy pa rin ang aming lakwat. So ito pala yung nakuha nilang room. So napakamura lang nito dahil nga nagkakalaga lang ito ng 150 Saudi Riyal. So alhamdulillah, makapagpahinga muna dito. So dito muna kami matutulog ng isang araw, no, bago maglakwat Shaira ulit. So ayun, maraming salamat sa aking mga kasama dito. Hello, assalamualaikum mga katropang kabayan. So ngayon nga, ikakagising lang namin ay talaga naman na magpe-prepare na kami dahil nga ay pupunta muna kami sa kung saan doon kami magbe-breakfast. So kasalukuyan ay nasa Abha pa rin kami with mom. Ayan, so nandito na nga tayo sa Sky Village dito sa Abha. Sakit pa ako dito. Ayan, so welcome to Sky Village of Abha. Isa ito sa mga pinagmamalaki ng Abha. Tapos na. Sobra pong sarap. Yung nakikita nyo, diba? So ayan, bago kami umuwi, pumunta muna kami dito sa may Honey Cottage. Dito lang yung matatagpuan sa Rehal Almaa. Dito lang din malapit sa Abha. So ayan, according to my research, ang Honey Cottage daw or ang Bees Tower Honey, ito daw ay isang rural na dating tahanan na ginawang tourist spot upang ipakita ang tradisyon na pag-aani ng honey dito sa kanilang kulturang Aser. Ayan. And also, bukod sa pagtikim ng iba't ibang lokal na pulot or honey, ay makikita din dito ang mga traditional na bahay, pakyutan at ng magagandang tanawin ng mga bundok. Dito lang yan sa Rehal Almaa. So ayan, kung mapapansin nyo, may mga kinuha na akong mga picture, no? Sila yung unang naka-imbento ng honey or pagkolekta ng mga honey hanggang sa kanilang naging business na. And also, ang Honey Cottage ay open po pala ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 po ng gabi. So ayan, pumasok lang talaga kami dito pero hindi kami nakabili, no? Dahil mafi fulus mafi.
Same face. Masyado. Are you tired? Ito, be. Ito ang ano ko, be. Masarap to para siya. Busog na ako. Itong bibilhin ko. Ito yung favorite. Maganda for the health, regulation, blood Para sugar. ito kailangan ko. Kuya, papalo. bili ka ng ganyan, kuya, para sa ano, sa regulation na blood. Nag-hypertension ka kanina. Ito, bigyan ako. Kaya na talaga pagka minsan na ng 30. So ayun, pagkatapos namin puntahan ang Honey Cottage kung saan kami ay nakitikim lang dahil wala naman kami pambili. Wala yung mafi-fulu. So yan, uuwi na rin kami dahil nga bukas ay may duty na rin kami. So maraming salamat and happy Eid Mubarak po sa ating lahat. Goodbye!